Sa pelikulang ito, ikinukwento ang dalawang magkapatid na ang ama ay dalawang beses nang nag-asawa, ang kanilang madrasta. Hindi maganda ang ugali, ang pangalan niya ay Sumi, may Alzheimer si Sumi, kaya minsan nakakalimutan niya kung sino siya o kung anong nangyayari. Kasama niya ang isang doktor, at tinanong siya nito kung kilala niya siya, pero naputol ang eksena rito, at hindi natin narinig ang sagot ni Sumi. Dito nagsisimula ang tunay na kwento. Magkapatid na pauwi ang dalawa, galing sa kung saan nag-uusap, naglalakad, at nagtatawanan. Sa gitna ng kanilang tawanan, tinawag sila ng kanilang madrasta na pumasok sa loob. Alam ni Sumi na tiyak na magsasalita siya laban sa kanila. Galit na galit siya sa madrasta niya. Dito natin napagtanto na sobrang mahal na mahal ni Sumi ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at inaalagaan niya ito ng buong puso. Hindi niya matiis na may magsabi ng kahit ano laban sa kapatid niya. Kaya't isinama niya ang kanyang kapatid at nagpaalam, at umalis sila. Pumunta sila sa silid ni Sumi. Doon nila nakita na nasa tamang ayos ang lahat, maayos, organisado, at walang kalat. Ginawa ito ng madrasta niya. Dahil ayaw ni Sumi na may hawakan o makialam sa kahit anong gamit niya, pinili niyang hindi hayaang hawakan ito ng madrasta niya. Naisip ni Sumi na parang ginagawa ito ng madrasta niya para ipakita sa kanilang ama. Ramdam niya ang galit at iniis, at tinatanong ang sarili, bakit hindi siya lumalayo sa amin? Gusto niyang kunin ang aming ama. Agad siyang pumunta sa kwarto ng kanilang ama at sinimulang ayusin ang mga damit nito. Pero isang saglit lang, dumating ang madrasta at inayos din ito. Nang makita ni Sumi, galit niyang sinabi, hindi nang siya ama mo, apo rin ang asawa niya. Pagkatapos ng ilang sandali, ipinakita sa atin ang ama ni Sumi na may kausap sa telepono. Sinasabi niya, lumalala ang kondisyon dito, mabuti na lang at wala ka rito. Sabi niya na hindi maganda ang pakiramdam ni Sumi, kaya inimbitahan niya ang kapatid niya at ang mga kasama nito, pati na ang asawa, para alagaan si Sumi at maibsan ang kanyang nararamdaman. Sinasabi ng madrasta ni Sumi na inimbitahan niya sila dito. Nagsimula ang hindi magandang usapan. Nagalit ang kanilang ama at pinalabas na naglagay siya ng 2 tableta sa harap ng madrasta. Sa gabi, nanaginip si Sumi ng masama. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay tinatapot ng madrasta niya sa panaginip. Pumunta siya kay Sumi at inihiga niya ito sa tabi. Niyayakap para hindi makaramdam ng takot. Pareho silang nakatulog. Pero sa panaginip ni Sumi, nakaramdam siya ng takot. Nakita niya ang kanyang tunay na ina, ang kaluluwa nito sa panaginip. Napansin niya ang dugo sa katawan ng nakababatang kapatid niya. Nagulat siya nang magising. Saktong nakatayo siya, nakita niya ang kaluluwa ng kanyang ina sa harap niya. Ang ulo nito ay pinutol at nakapamahal sa leeg ng madrasta. Dito na naintindihan ang katotohanan na sa una niyang pag-aisam, na naginip lang siya, pero nagkaroon siya ng pakiramdam na masama talaga. Bumaba siya upang kumuha ng isang bagay, pero narinig niya ang sabi ng madrasta, na nagsasabing pareho silang nakararamdam din ng masamang pakiramdam. Hinanap ni Sumi ang isang kahon na pagmamay-ari daw ng kanilang ina, na naglalaman ng mga larawan ng kanilang pamilya. Dito niya naisip na maaaring pumanaw na ang kanilang tunay na ina, at ang kanyang kaluluwa ang nasa lugar na iyon. Noong siya ay may sakit, ang kanyang ama ay umupa ng isang nurse para alagaan siya. Ngayon, ay naging kanilang madrasta na iyon. Nang makita ito ni Sumi, biglang nagalit siya. Pero dumating ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at mahina ang tinig na humiling na huwag magalit si Sumi. Habang nakatingin, nasugatan ang kamay ng kapatid niya, kaya tinanong ni Sumi kung paano ito nakuha. Sa umpisa, inakala niya na gawa ito ng madrasta niya. Lumipas ang gabi, at nakarating ang tiyahin at tiyo ni Sumi para maghapunan, malayo sa kanila. Walang kasama ang magkapatid na babae, at nakaupo lang ang kanilang ama at madrasta kasama ang mga bisita. Biglang nagsimula ang ina ni Sumi na magbiro sa tiyahin niya, na nagbigay sa bawat isa ng kakaibang pakiramdam, para bang may nangyayari sa kanya, at pakiramdam niya ay lumalala ang kondisyon nito, hanggang sa biglang nawala ang mga ito. Nang nasa daan, sinabi niya sa kanyang asawa na may nakatira sa bahay na iyon, nasaksihan niya mismo ang kaluluwa ng isang dalaga roon. Sa loob ng bahay, nagsimula ring makaramdam ng kakaibang pakiramdam ang madrasta ni Sumi. Nakakita siya ng isang asili sa lugar kung saan nakita niya ang kaluluwa. Habang inilalapit niya ang kamay para kunin ito, may humawak sa kanya. Nagulat siya at natakot. Tapos, nakakita siya ng isang babae na nakasuot ng berdeng damit sa likod niya.
Sinabi niya ito sa kanyang asawa, pero hindi ito pinansin. Hindi rin siya nakinig kailanman sa tanong ni Sumi na, "Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari sa bahay na ito?" Nagpatuloy ang istorya na si Sumi, sa isang araw, ay nakikipaglaro sa kanyang nakababatang kapatid. Tinuturuan siyang sumipol, magdasal, at minsan pa, pumatay ng mga ibon. Kinabukasan, nakita nila ang maraming patay na ibon sa lugar. Dito nagsimula ang pagbago ng Madrasta, na puno ng galit. Pinasara niya ang batang kapatid ni Sumi sa isang aparador. Pero tinulungan ni Sumi ang kapatid mula roon at niyakap ito. Biglang dumating ang kanilang ama, at nagtaka kung ano ang nangyari. Dahil sa matinding galit, nagsimula si Sumi na sumigaw ng malakas at sinabing, "Hindi mo ba nakikita kung paano tayo inaapi ng Madrasta?" Dito natin makikita ang isang nakababahalang katotohanan, sabi ng kanilang ama. Matagal nang patay ang nakababatang kapatid ni Sumi. Habang sinasabi ito, ang batang babae ay nagsimulang bumaklang paatras. Ito'y imahinasyon lamang niya. Nalungkot si Sumi nang mamatay ang kanyang kapatid. Dahil dito, nagsimula siyang makaramdam ng matinding paghihirap sa pag-iisip. Sa simula ng pelikula, ipinadala siya sa isang ospital ng pag-iisip. Hindi niya maintindihan ang nangyayari at madalas siyang makatulog ng tulog. Pag-ayos niya kinabukasan, nakita niyang binubugbog ang kanyang Madrasta gamit ang isang sako. Nag-aalala si Sumi na binubugbog niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit imahinasyon lang niya yon, isa na namang panaginip. Dumating si Sumi malapit sa Madrasta niya, at nagsimula na naman ang mainit nilang pagtatalo. Biglang binaligtad ang eksena. Ang Madrasta ni Sumi, na parang babagsakan ng estatwa, ay gusto siyang patayin, pero puwersahan siyang pinigilan ng kanyang ama. Pinaupo siya sa sofa, at dito natin makikita na ang Madrasta at ang iba pang mga seksyon ng kwento ay pawang mga imahinasyon lamang ni Sumi. Ang tawag niya sa Madrasta ay Sumi, pero ito ay isang katang-isip lamang. Sabi ng kanyang ama, "Nakausap ko na siya sa ospital, kailangan mong sumama sa akin." Ngunit habang nagsasalita ang ama, papalapit sa kanila ang isang babaeng kahawig ng Madrasta. Sa isang anggulo ng kamera, nakikita na si Sumi ay nakaupo sa sofa, habang kausap siya ng kanyang ama. Dito natin mauunawaan na noong lumalapit ang mga kaganapan, dalawa lang ang nakikita, si Sumi at ang kanyang ama. Matagal nang pumanaw ang kanyang ina, at pati ang kapatid na babae niya ay wala na. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito, na ang lahat ng nakikita niya ay pawang produkto lamang ng kanyang isipan. Walang totoong Madrasta, naglalaro lang siya sa sariling isipan. Ito ay isang malungkot na salamin ng kanyang sakit sa pag-iisip. Pagkatapos ay ipinadala si Sumi sa ospital ng pag-iisip. Ang nurse na tinatawag ni Sumi na Madrasta ay dumating sa kanilang bahay. Mula dito, medyo nagbago ang kwento at naging medyo mahirap maintindihan. Sa ospital, narinig ni Sumi ang isang tao na sumisipol. Nakita din ng nurse ang parehong tunog. Nagulat si Sumi dahil ang kanyang nakababatang kapatid ay hindi naman marunong sumipol. Siguro, natutunan yon ng maging isang kaluluwa na. Sunod, nakita natin na pinatay ng kaluluwa ng kanyang kapatid ang nurse. Napaiyak si Sumi sa kaligayahan dahil matagal na niyang kinamumuhian ang nurse, pareho sa kanyang imahinasyon at sa realidad. Isang likha ng kanyang isipan nito kung saan siya naging masaya at huminga ng malalim, mahinahon. Sa pagtatapos ng pelikula, isiniwalat ang tunay na kwento. Nang kinuha ng tatay ni Sumi ang nurse para alagaan ang kanyang asawa, unti-unting nagustuhan siya nito. Masaya ring tinanggap ng tiyahin at tiyuhin ni Sumi ito dahil nanatiling may sakit ang unang asawa ng kanilang ama. Ngunit hindi natuwa sina Sumi at ang kanyang kapatid. Dahil dito, nagtamkang magpakamatay ang ina ni Sumi sa pamamagitan ng pagbigti. Nang makita ito ng kapatid ni Sumi na nakasabit sa aparador, sinubukan niyang iligtas ito. Sa pagsubok na ito, bumagsak ang aparador sa ina, kaya't namatay siya sa pagkakasakal. Nang marinig ang ingay na ito, dumating ang nurse sa bahay. Sinundan siya ni Sumi at sinabing siya ang dahilan ng lahat ng nangyari. Inakusahan niya ito ng pananakit at pagiging responsable sa pagkamatay ng kanyang ina at kapatid. Ngunit sinabi ng nurse, "Wala akong balak gawin yun. Pero kung gusto mong mag-isip ng ganito, tandaan, pagsisisinan mo yan habang buhay." Hindi agad nito kaya ni Sumi ang paakit ng pangyayari, at tuluyan siyang nabaliw. Dito nagwakas ang pelikula. Ipinaliliwanag ang buong takbo ng kwento, at nag-iwan ng malalim na damdamin. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento.
Kung gusto mo pa na mas dramatiko o iba pang estilo, sabihin mo lang at tutulungan kitang pagandahin pa.